Happy ka? Ikaw nga, itulak mo. Ikaw nga, itulak mo naman yun. Ikaw, Kanina ka pa itulak mo dyan. na. Itulak mo na Itulak ako. mo. Itulak mo na ako pa. Ay, ikaw na. Smile! Ikaw ay. Happy? Happy? Oo, Oh, dali. Try mo. Oh. Upo ako dito, ha? Ano yan? Video na mo, ha? O, picturean ko nga kayo. Harap kayo dito. 1, 2, 3. Tomas, maangas, siya lang ang nararapat. Serbisyo, di siya mamemerwisyo. Tomas, maangas, siya lang ang nararapat. Kaya, bumoto, kay Tomas lang ang boto. Alam mo, si Tomas, magaling yan eh. Impression ng bigas. Gagawin niyo ulit 20. Sipin mo yun, malaki ulit matitipid natin. Feeling ko nga bababa yung inflation ng Pilipinas pag siya yung naupo. Bilib ako sa kanya eh. Feel ko hindi tayo magsisisi. Yung tatay niya, marami nang nasimulan. Yung pamilya niya, marami na rin natulungan. Talaga. Kaya ako, siya yung boboto ko. Malaki din ang tiwala ko sa kanya. Totoo yan. O, sino naman itong isang to? Pati nga, Si Maya Reza, Maya Arez, ang babae. babae. Gagawin nito sa opisina. Papaganda. Malay ko. Sino ba matutulungan na ito? Ewan ko dyan. Pa-epal siguro yan. Kaya Maya? Puto Maya? Wala yan. Sino boboto dyan? Wala Mga yan. kabataan? Eh, mga nangangampanya nga dyan, di naman botante. Basta Edgar Tomas tayo, yun na yun. Oo, mas. Ilang pamilya na yung nanalo dyan. Ilang henerasyon na rin na nanalo. Tayo? Kay Tomas pa rin tayo. Tomas maangas! Tomas, maangas yan. Ito mas tayo, maangas. Bakit kaya ganito yung mga tao dito sa Pilipinas? Niloloko at ninanakawan na tayo ng harap-harapan, pero sila pa rin yung binoboto at ninuluklok sa pwesto. Kapag-Twitter nga muna. Ano to? Kahit maging blackberry na ako, ano mo kailangan. Ito. Look at the difference between Areza and Thomas credentials. We can obviously see who's more deserving for the Filipinos. Lang. Check natin. Running for President, Edgar Thomas. Ito yung kandidato nila Papa, ah. Work experience, professional actor. Ha? Seryoso ba? To. Maya Areza. Work experience. Public attorney, legal advocate. Dapat ganito yung mga binoboto eh. Ano tayo makakaawa sa kahirapan kung hindi tayo marunong bumoto ng tama? Share ko kaya to. Pero, baka magalit sila Papa eh. Pero, pag nakita nila to, yung mga credentials ni Areza, na sobrang layo kay Thomas, baka magbago isip nila. Sige, post ko na. Yan. Posted. Radyo Santigan. Magaganap na ang eleksyon 2028 sa ikasyam ng Mayo. Lahat ng mga botante sa bansa ay hinikayat na bumoto sa darating na halalan para sa kinabukasan ng ating bansa. Hello! Oo, napadaan ka. Kumain ka na ba? Namalingkin na nga ako kanina. Uminom ka muna ng tubig. Nag-isip ako dumaan dito.
Sus, kilala na kita. Hindi naman dadaan dito kung wala kang chismis o kailangan eh. Sige nga, ano yun? Lang talaga ako. Eh kasi, tungkol siya kay Inika. Oh, Salamat. Kasi, may pinakita sa akin si Marcos kanina. Nakikita mo ba yung mga post-post ng anak mo sa social media? si Nika? Hindi naman nagpo-post yun eh. Hindi ko alam na active pa siya sa social media. Meron daw. Sa Twitter ba yon? Yung blue. Tapos tungkol daw kay Areza. Areza? Ano? Ay, maniwala ito. Oh. Pagsabihan mo nga yung anak Ano mo. yan? Sabi ko sa'yo lalo na nakakatakot. Huwag nang sabi mo, huwag na mag-post-post ng mga ganyan. Attack na yun, no? Oh my God, safe pala ngayon. Nak, anong ginagawa mo? Nagsa-cellphone lang po pa. Bakit po? May pinost ka pala. Akala ko hindi ka na nagpo-post. Nakita niyo po pala yun pa. Grabe, no? Grabe yung credentials niya. Tsaka yung mga tinagawa niya pa. Ay nako, delete mo yun. Ano po mali sa pinost ko? Ba't ko po i-delete? Basta. Wala ka namang alam sa politika. At lalo't di ka pagputante. Ano po bang hindi ko alam? Tsaka nasa tamang edad na rin po ako para malaman ng mga yun. Ay, wag nang makulit. Pakinggan mo sinasabi ko. Tatay mo ko. Ano? Hoy, okay ka lang ba? Ano ba nangyari? Si Papa kasi, nakita niya yung post ko, pinapag-delete niya kasi wala pa naman daw kung alam sa politics. Lo, grabe naman yung papa mo sis. Ang harsh ha. Oo, hindi niya ako pinapayagan maging vocal. Tsaka kitang-kita naman yung credentials ni Areza compared kay Thomas, diba? Parang, pinapamukha niya sa akin na wala akong karapatan, hindi lang isang tao. Dahil lang sa edad ko. Oo sis. Nagigets kita. Pero sis, ito yung pinakatatandaan mo ah. Ang importante ay tama ang pinaglalaban mo. Kaya huwag ka magpapadala sa papa mo. Isa ka sa mga kailangan ng bansa natin. At meron tayong karapatan para ipaglaban kung anong alam natin ay tama. Lalo na't kapag tinatapakan na tayo. Okay, thank you sis. To, si Marcos to unfollow nga. Baka makita niya yung mga pinagpo-post ko. Ngayon, makakapag-post na ako ng kung anong gusto ko. Parcel delivery po for Ma'am Danica. Ay, yung parcel ko! Print ka ako ng ni Marcos, yung project niya. Ano siya? Sisay ko? Saan mo yung batang to? Kanina pa ako tawag kay sumasagot. Danica, pumasok nga muna dito. Magandang gabi po. Ginagabi ka yata.
Hindi ka ba marunong tumingin sa cellphone mo? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Sorry po, kakatapos lang po ng research project namin. Tsaka, hindi ko po nasagot yung phone calls niyo. Sorry po, nalobat po kasi ako. Kahit na, hindi ka dapat ginagabi sa daan. Alam mo naman, delikado sa paligid eh. Napakaraming addict dyan. Pero pa, nalobat niya kasi yung phone ko. At sumasagot ka pa, ha? Yan ba natututunan mo sa internet? Ha? Yan! Yang mga yan! Yan siguro pinagkakabalahan mo kaya post ka ng post ng kung ano-ano. Hoy, Danica! Umayos ka! Hindi ba't pinagsabihan na kita? Akala mo ba hindi ko makikita yung mga pinag-share mo? Akala mo ba hindi ko malalaman? Yung cellphone na yan! Akin na nga yung lintik na cellphone na yan! Ano po kayo? Ikaw ang mas sumusobra! Akala mo ba hindi ko malalaman? May pinakita sa akin ng tita baby mo! Pinakita niya sa akin kung ano-anong pinagpopost mo sa social media! Ano lang sasabihin ng mga tao? Kung ano-ano kasing pinagpopost mo eh! Sarili lang iniintindi niyo! Punta ka na nga doon! Sarili lang kasi iniintindi. Danica, hindi ka ba makausap na? Alam kong may ano ka sa akin, may tampo ka sa akin. Eh, gusto ko lang sana maintindihan mo na ginawa ko lang yun para hindi ka mapahamak. Mapahamak? Kahit ako mapapahamak, tita. Ang ginawa ko lang naman is share yung post na yun eh. Kasalanan ba kayo manindigan? Kasi ganun. Minahon ka nga muna. Alam mo manang-mana ka sa tatay mo. Lagi kayo mainitin ang ulo. Eh, syempre ang gusto ko lang naman, hindi kayo mag-away ni Andres. Lalo na tungkol sa mga politika lang. Ako din, tita. Miss ko na si Papa. Pero bakit kasi ganun? Si Areza, edukado, abogado, tapos madaming pinagawa. Siguro kung nakita lang ni Papa yun, sure ako, yung boboto niya din yun. Eh, syempre, intindihin mo din naman kasi yung tatay mo. Syempre, ang gusto niya yung palaban, lalaban para sa atin. Eh, syempre, para na rin naman yun sa kinabukasan mo, Naki. Tsaka, yung problema kasi kay Areza, babae kasi siya. Eh, syempre, paano kami mga desisyon yung mga kailangan na gawin, tapos emosyon yung uunahin niya, eh, paano na yung mga tao dito sa Pilipinas? Tita, babae ako. Babae ka din. Narinig mo ba yung sarili mo? Kung sa tingin mo, mali yung pinandindigan ko, pues, kasalanan ko yun, pero hindi ako magpapasorry. Mahal ka muna, Danica. Sana isipin nyo yung niluluklok sa pwesto ngayon na makurakot. Sana isipin nyo na sa huli, tayo yung talo, tayo yung walang-wala. Tigil ka muna. Narinig nyo lang ako eh, pero hindi nyo ako pinapakinggan. Hirap sa mga kabataan eh. Hirap kausapin eh. Hindi nakaka... Oh, kumain dyan ah. Kaya na pinintay ng pagkain. 95.5 Radyo Sandigan. Magandang umaga Pilipinas. Kayo ay nakikinig sa Radyo Sandigan 95.5 AM Radio. Kagabi, opisyal na inanunsyo ng COMELEC ang mga nanalo sa iba't ibang posisyon. Sa pambansang antas, ang bagong halal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay si Edgar Tomas na nakakuha Sabi ng ko na nga mahigit ako na eh. Simula pa lang. Alam ko nang si Tomas na nanalo. Alata naman eh. Napaka-angas talaga naman ako. O, tingnan mo yan. Uunlad na talaga yung Pilipinas. Tingnan mo. Ang bigas, babalik na sa 20. Tsaka yung gas. Ano ba? Golden era na ulit. Siyempre naman. Hanggang kailan tayo magtitiis sa kahirapan? Hanggang kailan tayo magpapalinlang? Hanggang kailan tayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan